So ito po, nagbigay na ng statement si Opposition Senator Risa Hontiveros sa shutdown ng Rappler by the SEC. So nakita po natin yung mga pictures doon sa opisina ng Rappler, ang lungkot, walang tao. Pero ito po, nagbigay na si Senator Risa kung saan she defended Rappler as expected. Siyempre, love your own. Ito pong Rappler ay masyadong na-identify doon sa kampo ng oposisyon kung saan po si Senator Risa lang ang nagtagumpay noong huling eleksyon. Pero ang sa akin, sinama pa ni Senator Risa yung mga vloggers doon sa kanyang statement. Kailangang merong tira pa sa mga kasamahan nating vloggers dito sa issue ng Rappler. So basahin po natin yung sinabi ni Senator Risa. It is truly deplorable that this administration continues to find new ways of threatening legitimate news organizations not to exercise press freedom. Okay? And while many registered news outfits are being crushed, unaccountable and insensitive vloggers and internet journalists have been given accreditation to cover the most important events in government. This only sows distrust and cultivates a tame coverage. May hirit dapat sa mga vloggers. Di ba, wala naman kaming kinalaman sa issue ng Rappler sa SEC, di ba? Hindi naman kami yung may kasalanan dyan kung bakit sinabi ng SEC na labag sa konstitusyon yung ginawa ng Rappler sa mga PDR na yan. Di ba? So sabi dito ni Senator Risa, dagdag niya, we need critical, honest, and facts-based journalism. I will always fight for freedom of the press. Yun po yung kanyang sinabi. Pero yun nga, kasi pag nanggagaling kay Senator Risa, di ba? Tapos tungkol sa Rappler, parang tingin ka agad ng tao, yung Rappler, parang masyadong pabor sa side nyo Parang kayo yung parating mabango doon at parating tinitira doon sa mga kalaban nyo. Diba? So parang meron na kaagad yung tao Parang may distrust din pag nagkakaroon ng mga statements na ganyan coming from her. Diba? Maaring may mga punto siya doon sa sinasabi niya, pero dahil masyadong ang tingin ng tao ay masyadong bias towards sa kanila yung Rappler, parang nagiging parang self-serving yung mga statements minsan. Pero silencing important media voices like Rappler and ABS-CBN before it not only affects the flow of information for the day, these assaults on independent press and other perceived threats also chip away at our democracy. Yun. So ako naman po, naniniwala naman ako sa press freedom. In as much as natitira ko minsan yung Rappler at sinasabihan na bias masyado, 'di ba? Ayoko din naman silang magsara, pero hindi ko naman hawak yung mga ganyan-ganyan. Kung lumabag sa batas, kung sinabi ng SEC na meron silang pagkukulang, meron silang ginawang mali, 'di ba? Anong magagawa natin? Lahat tayo kailangan sumunod sa batas. Ba't nila ginawa 'yon? So sinasabi naman dito ng ating kaibigan na si Pia Ranyada na taga-Rappler, sabi niya, this is really for us a press freedom issue. We believe that we were treated unfairly by SEC. There would be a corrective period of 1 year and we weren't given that period. So feel nila sila ay pinag-iinitan masyado. Dapat daw merong corrective period ng 1 year. So, yun ang kanilang ilalaban ngayon sa korte. I think meron pa naman silang steps para ireklamo ito at baka umabot pa hanggang sa Supreme Court kung ano po ang mangyayari dito sa sitwasyon ng Rappler. On the other side naman, nagsalita naman si Senator Bong Revilla. The decision of SEC should not be seen as a suppression of press freedom nor an attempt to abridge free speech, but rather a valid legal decision of the government's regulatory body to uphold the provision of the Constitution to protect the Filipino people. So, ginagawa lang daw ng SEC yung trabaho nila. Yun naman ang punto dyan ni Senator Bong Revilla. So, yun. So, sa akin, kailangan natin siyempre sumunod sa batas, 'di ba? Hindi naman pwedeng lahat na lang puro press freedom, puro ano. So, sa akin,
meron namang korte diyan, meron namang legal means para alamin kung sino ba talaga nagsabi ng totoo o talagang hassle lang talaga para sa Rappler. Kasi nga isasara talaga sila nitong SEC at hindi na ipapa-operate. Nga marami nga inaasar na nga sila ng mga ng mga BBM vloggers, yung mga ibang kaibigan ko Baka daw sa Rappler nagbebenta na ng mga gamit, nagbebenta na daw ng mga camera o ng mga o tapos baka yung iba nag-hire na ng mga reporters o baka yung mga reporters nila maging vloggers na din, malay natin. Baka kasama natin si Rambo Talabong no isang araw, malay nyo si Rambo, diba? Mag-vlogger na din. Talagang napakainit nitong issue ng Rappler kasi Rappler ang isang talagang napaka maingay na tinik kay President Rodrigo Duterte nung kanyang panahon, and ini-expect din natin na dito sa panahon ni Bongbong ay maging ganun din sila, pero hindi natin alam dahil nagkakaso ng ganito baka mag-tame down yung Rappler at hindi na kasing mapusok katulad nung kay Duterte. So tingnan po natin kung saan po pupunta itong issue ng Rappler na to. Ang sa akin lang, ang buong punto ko lang kay Senator Risa Ontiveros, yun na naman, they are trying to drive yung pag-iisip sa opposition na yung unaccountable and insensitive vloggers, internet journal. Ang baba na naman ang tingin sa mga vloggers. Yan na naman, 'di ba? Sa akin, parati ko nga sinasabi yan, lalo doon sa interview ko sa Rappler, di ba? Hindi mo naman pwedeng lahatin, hindi mo naman pwedeng, kasi pag sinasabi mo parang lahat parang bumababa yung tingin Tataka nga ako bakit sa oposisyon walang vlogger. Kung tutuusin maganda naman yung kitaan pag ikaw yung vlogger, may audience naman sila, marami naman sila, nasa Twitter nga lang, di ba? So bakit ganun na lang kababa yung tingin nila sa mga vloggers without realizing that this is the wave of the future, hindi na kayang pigilan at doon na talaga papunta. In fact, yung accreditation nga na ibibigay sa mga vloggers, parang medyo dehado pa nga sila kasi yung mga mata ng tao mas nakatitig sa kanila. Diba? Mas matitignan sila at mas magiging mapanuri, mas magiging... So, I think that is for the benefit din naman kasi aayos at aayos din yung mga vloggers habang mas maraming matang nakatingin sa kanila. Pero kung tuluyan nilang baliwala, kung tuluyan nilang ilo-lockdown, wala, vloggers lang yan. Paulit-ulit lang din ang mangyayari. At hindi nila marirealize na ang mga tao diyan nakikinig. Nakikinig sa mainstream media pero nakikinig din sa vloggers para sa ibang pananaw din. Ganun lang talaga ang sitwasyon ngayon hindi lang naman sa Pilipinas, maski sa ibang bansa. So, yun lang. Hindi pa rin magets ng oposisyon. At kung ganito at ganito pa rin yung takbo ng oposisyon, don't expect different results. Ganun lang ang aking sasabihin sa kanila. Sasama lang loob nila. Maiinis lang sila na maiinis. Pero pareho pa din ang magiging resulta, pareho pa rin ang kalalabasan. Huwag na silang magulat. Okay? So, kailangan nilang tanggapin. For starters, yung mga vloggers, di ba? Hindi mo kayang pigilan yung wave na ganyan. The best thing that you can do, the best possible thing that you can do is sabayan na lang yung wave ng new media na hindi nila ginagawa. At lahat inaasa nila dito sa Rappler na may problema pala sa SEC. Di ba? Imagine kung may mga vloggers yung kampo nila, ilang Rappler yun nasabay-sabay nagsasalita, kaso wala diba? So yun ang problema. Umaasa sila sa Rappler na yung Rappler naglalabas naman ng mga news and naglalabas naman, kaso yun nga ang problema parang pinapalabas nila na yun lang ang totohanan, yun lang ang nagsasabi ng totoo, yung Rappler lang, diba? Pareho din naman silang online lang din ng ibang mga vloggers, mas malaki lang sila, pero yun na nga babalik at babalik dun sa argumento doon. So sa akin, tingnan natin kung tuluyan na ba magsasara yung Rappler, kung magpo-post pa, at ano yung mangyayari sa mga page nila kapag sinara yung korporasyon ng Rappler. Kanino mapupunta yung page? Kay Maria Ressa ba? O, di ba? Kay Pia Ranyada, kay sa mga reporter. Yun ang makikita po natin kung paano mangyayari diyan. So yun guys, thank you very much po. Today is yung pong pag-oath taking at pag-upunan ng bagong presidente ng bansa, si President Bongbong Marcos. Papunta na tayo dito sa exciting part ngayong araw. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.